Ang babaeng tinatatakutan ng mundo at ang munting kaharian sa kahon. Nakatanggap ako ng isang pakete noong sinaunang panahon. Sa loob nito ay may portal na diretso papunta sa isang maliit na kaharian. Ang mga tao roon ay 2 taon nang nagugutom at umabot na sa puntong kumakain na sila ng lupa. Agad kong dinurog ang pastry sa tabi ko at ikinalat ang mga piraso pababa. Natigilan sa gulat ang isang taong kumakain ng lupa. Pinulot niya ang malalambot na mumo at kinagat ng malaki. Napakabango, napakatamis, para bang literal na umuulan ng pagkain mula sa langit. Wala na siyang oras para mamangha. Dinampot niya ang bawat mumo at nagmadaling umuwi dahil sa mismong sandaling iyon, ang kanyang nakababatang kapatid ay malapit ng putulin ang sarili nitong kaliwang kamay para kainin. "Hoy Zane, may pagkain tayo!" Lumingon si Zane sa kapatid niya. "Pagkain ba yan? Ganyan karami?" Inakala ni Zane na naghahalusinate siya, pero totoo ngang umuulan ng pagkain mula sa langit. Lumabas siya ng pinto at totoo nga, may bumabagsak na pagkain mula sa itaas. Pero ang mas lalong ikinagulat niya ay ang pinanggagalingan nito. Sa likod ng mga ulap ay may isang pares ng napakalalaki, mapuputi at mararangal na kamay na dinudurog ang isang malaking pastry at hinahayaang mahulog ang mga piraso. "Kaninong mga kamay iyon? Isang Diyos ba? Huwag kang tumayo dyan na parang tanga. Halika, tulungan mo akong pulutin ito. Wala kang makikita sa taas, Ray." "Bulag ka ba? May kamay sa langit?" Tumingala si Ray, nalilito, pero wala siyang nakita. Yumuko siya at pumulot ng isang piraso ng pastry. "Kumain ka na lang, mukhang nawawala ka na sa katinoan." Tiningnan ni Zane ang tamis nito. Halos maiyak siya sa sobrang tuwa. Matamis! Tuluyan nang sumuko si Ray sa kapatid niya at tumakbo palabas para mangolekta ng pagkain sa kalsada. Sa paligid, nakayuko ang mga tao sa lansangan, isinusubo ang pagkain sa kanilang mga bibig. Nang makita nila si Ray na nangongolekta ng pagkain, natauhan sila, nagmadaling umuwi para kumuha ng mga kaldero at timba, at buong lakas na sumali. Lahat ay gustong makakuha ng mas marami kaysa sa iba, umaasang madadala nila pauwi ang bawat mumo. May kamay sa langit. "Huwag kayong magdahilan at magpabaya. Gusto niyo bang bumalik sa gutom? Halika rito at pulutin ito." Hindi natuwa ang mga bata, pero yumuko na lang sila at sumali. Hindi nagtagal, bawat pamilya ay may nakuhang kahit ilang basket o timba na puno ng mumo ng pastry. Para sa akin, maliliit na merienda lang iyon na mauubos sa ilang kagat. Pero para sa maliit na kaharian, isa na itong masaganang ani. Nagsimulang magpakulo ng sabaw ang bawat pamilya dahil hindi nila alam kung muling uulan ang pagkain mula sa langit. Kaya pinahaba nila ito, hinahaluan ng tubig para magtagal, umaasang makakuha pa ng ilang pagkain. Habang pinapanood ko silang mamuhay ng ganito, nakaramdam ako ng matinding konsensya na kumain pa ng isa pang rose pastry. May 6 na piraso pa sa plato, nagpa siya akong durugin ang lahat at ihulog pababa. Pero nag-isip ako ulit, hindi sapat ang puro pastry para sa balanseng nutrisyon. Habang kumakain sila, pinaplano ko na kung paano pagagandahin ang kanilang pamumuhay. Wala ring mapagkukunan ng tubig ang nayon, bitak-bitak at tuyong-tuyo ang lupa. Kaya nagpa siya akong dalhan muna sila ng ulan. Pero bago iyon, kailangan kong humanap ng tamang lugar para ilagay ang kahong karton na ibinigay ng sistema sa akin. Nag-transmigrate ako bilang isang cultivation novel na kontrabida na sumusuportang character. Ang kailangan ko lang gawin ay tapusin ang misyon at makakabalik ako sa orihinal kong mundo na may bilyong kayamanan. Pero ang una kong naisip, ayoko, walang bayarin, lumilipad gamit ang espada, walang utang sa bahay. Sino bang matinong tao ang gustong bumalik? Pero agad pinigil ng sistema ang pagiging tamad ko. Sa isang iglap, inilapag ng sistema ang buong maliit na kaharian sa aking pangangalaga. Buti na lang ang papel ko ay leader ng sekta ng Moonspire Sect, kaya may malaki akong lupain. Dinala ko ang kahon sa silid ng musika, sinadyang inalog ito habang naglalakad, pero walang nangyaring lindol sa loob ng nayon. Mabuti naman, pagkalapag ko ng kahon, pumunta ako sa katabing bundok kung saan nakatira ang mga alagad ko. Ang kusina ay nasa paanan ng bundok. Ang pangalawa kong alagad, si Finn, ay katatapos lang magluto ng 3 putahe at sabaw para sa akin nang marinig niya ang mga yapak ko. Agad siyang lumuhod, halos pilit na ikinukubli ang sarili na parang bola, umaasang hindi ko siya mapapansin. "Finn, hindi ba sinabi ko na huwag ka nang luluhod?" Yumuko siya ng sobra, halos sumayad ang noo niya sa sahig, hindi na siya makatayong tuwid. Hindi man lang siya nangahas tumingin. Nang makita ko siya, kumulo ang dugo ko at naisip ko kung gaano kasama ang orihinal na kaluluwa. Tiningnan ko ang mga putahe. Nilagang isda, beggar's chicken at ginisang repolyo, kasama ang egg drop soup at kanin. Pinahimay ko kay Finn ang hita ng manok at tadtarin ito sa maliliit na piraso na kayang kainin ng mga langgam, at ganoon din sa isda. Lahat ay inalisan ng buto. Tumango agad si Finn. Basta hindi siya ang tinatadtad, ayos lang sa kanya. May pag-aari ang orihinal na kaluluwa na isang puting jade pendant, pinakintab hanggang kasing laki ng butil ng bigas, isinusuot sa leeg at ginawang inventaryo. Tiningnan ko ang loob, isang soul whip lang ang laman. Hindi kumpleto ang mga alaala na minana ko mula sa orihinal na kaluluwa. May ideya ako kung ano ang itsura ng 10 alagad ayon sa ranggo nila, pero hindi ko alam ang mga pangalan nila, lalo na kung saan itinago ng orihinal ang mga kayamanan niya. Marami pa akong kailangang alamin mag-isa. Ang maganda sa inventaryo, kung ano ang ilalagay mo, ganoon din ang lalabas. Walang nasisira. Kailanman. Pinuno ko ng tubig ang isang timba at inilagay ito sa inventaryo. Saka nakakita ng sariwa at malinis na dahon ng lechuga sa kusina. Pinatadtad ko kay Finn ang mga iyon. Karne at... Pero kailangan pa rin ng itlog, gatas at prutas. Dapat balanse ang nutrisyon. Habang naghihiwa si Finn, ako naman ay nagpakulo ng itlog sa tabi niya.
Halos atakihin siya sa puso sa ginawa ko. Trabaho ko ito, guro. Magbigay ka lang ng utos. Hindi pwedeng ako ang gumagawa nito. Napabuntong hininga ako. Pagpapakulo lang naman ng itlog. Pero napunta na sa mas madilim na isip si Finn. Paano kung masama ang mood ng guro at ihagis siya sa kaldero? Nangyari na iyon dati. Pagkatapos niyang hiwain ang lechugas, hinintay niya ang mga itlog, pinatag ang mga ito, tinadtad ng pino, at inayos sa magkakahiwalay na mangkok. Talagang humanga ako sa bilis niya. Bago ako umalis, kumuha rin ako ng gatas ng kambing mula sa kusina. Pagbalik ko sa silid ng musika, kung saan naiwan ang kahon, naglakad ako papasok at napahinto. Lumaki ang kahon. At hindi lang iyon, may papel sa sahig na may nakasulat sa modernong letra. Nakasaad, gabay sa pagpapakain ng Pocket Realm. Paalala, para sa mga matagal nang nagutom, magsimula sa magagaan at simpleng pagkain. Huwag agad pakainin ng karne. Sa likod ng papel ay may simpleng iginuhit na mapa at may maliit na sulat sa ibaba. Isang bagong nayon o bayan ang magbubukas kada 2 linggo, limitado sa 5. Kasalukuyang bukas, maliit na nayon, 3 sa 1. Na-detect ang sistema. Ang silid ng manlalaro para sa maliit na kaharian ay masyadong maliit. Ang silid na ito ay ginawang spatial artifact ng sistema. Habang lumalaki ang kahon, lalaki rin ang haba at lapad ng silid upang masaklaw ang buong maliit na kaharian. Wala akong oras para pag-isipan pa iyon. Kinuha ko ang mangkok ng tubig na itinabi ko, handa ng diligan ng sakahan. Marahil balang araw,